Okay, hello everyone. Today, pang IO Psychology ang topic natin. Ang pag-uusapan natin is training. Halos lahat ng IO Psych textbook merong chapter on training. Now, the first thing I want you to know about training, isa itong trabaho ng HR staff. So for those of you who plan to work in the HR world, nasa HR department ka ng isang kumpanya sa Makati, sa BGC or wherever, isa yan sa mga nasa job description mo, gagawa ka ng training module or magra-run ka ng training program. But what's the essence of training? Ang essence niyan, bilang isang HR staff, mag-iisip ka ng mga ways kung paano mo pagagalingin. Everybody say, pagagalingin. Paano mo pagagalingin sa trabaho ang mga employees of your organization. In a more technical term, ang tawag dyan is upskilling. From the term up and skill, patataasin mo yung kakayanan ng mga empleyado mo in the workplace. Iisip ka ng mga lessons, iisip ka ng mga exercises na ang ending yung mga empleyado gagaling. Gagaling silang magluto ng food. Gagaling silang magbenta ng products. Gagaling silang magsalita in their presentations. Trabaho yon ng isang HR staff. Magde-develop ka, magra-run ka ng mga training modules. So this is a more technical definition of training based on IO Psych textbooks. Paano mo sila upskill? Sabi dyan, by giving them instructions and practical activities. Kaya yan ang nangyayari sa isang training program, maraming instructions, maraming activities na nangyayari. Na usually, ang gumagawa niyan is the HR staff. That's why in the future, if you are working as an HR staff, isa sa mga pwedeng iutos sa'yo ng boss mo is gumawa ka ng training program, gumawa ka ng training module, or mag-run ka ng training program/training module. Okay, so this is something to look forward to, lalo na yung mga may plano dyan na mag-HR staff in the future. Halos lahat ng organizations merong existing training programs. Imposibleng wala. Kasi hindi magiging maganda ang isang organization kung walang training program ang mga empleyado. So, punta ka sa isang HR office, for sure, merong file dyan, merong folder dyan, doon nakalagay ang mga training programs. This is one example, no, coming from Starbucks, meron silang barista training program. So, hindi porket nag-apply ka sa Starbucks, in-interview ka, tapos nakuha ka, the next day, magtatrabaho ka na, isasaba ka na sa store. Hindi ganon. Yung mga mahahire na mga barista will first undergo a training program para maging isang magaling na barista ng Starbucks. Now, there are 3 principles of training I want to share in this lecture. Number 1, tatandaan nyo that training is a necessity. Sa Tagalog, hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng isasabak mo kaagad yung empleyado mo sa workplace. In fact, sabi ni Michael Amott, asawa ni Mrs. Amott, ito yung textbook natin in this subject, employees should have the knowledge and skills necessary to perform the job. So kapag ang isang empleyado pinadala mo na sa field para magtrabaho, kailangan meron siyang baon. Meron siyang baon na knowledge and skills na magagamit niya to perform the job well. Wag na wag mong ipapadala ang isang tao sa trabaho nang wala siyang knowledge and skills. At yung knowledge and skills na yan, saan manggagaling yan? Manggagaling yan sa training. Hindi pwedeng wala. Now, this is one of the most accepted frameworks na ginagamit sa IO Psychology. Yung knowledge and skills na nakukuha galing sa training predicts overall efficiency on the job. Marami na tayong mga research papers na napatunayan that this framework is true. Halos talaga to, no, undeniable, well accepted. Kung gusto mo na yung empleyado mo maging efficient sa trabaho, maging maayos sa trabaho, anong dapat gawin? Dapat damihan mo yung knowledge and skills na ibibigay mo sa kanya during training. Yan yung reason kung bakit may mga organizations super efficient. Yung mga kinikita nila mga billions, even in trillions. What do they have in common? Now we know their secret. Kasi naniniwala sila na yung mga empleyado nila kailangan ng training. So these organizations, talagang they invest a lot. Naglalabas sila ng malalaking pera just for training their employees. Got that? So, this framework
Alalahanin nyo to, this is very important in IO psychology. The more knowledge and skills people get from training, it greatly predicts how they will perform on the job. Ano ba yung mga benefits of training? Actually, yung benefits can be discussed in two perspectives. Sa perspective ng employer, ikaw yung may-ari ng kumpanya. Bakit kinakailangan maglabas ka ng pera to train your employees? For the following reasons. Pag maganda ang training sa empleyado, less errors. Mas hindi sila nagkakamali. Mabilis ang mga serbisyo. High quality of outputs. Na-achieve yung mga company goals, specifically yung vision and mission. At natutuwa yung mga customers mo. Dahil maganda ang serbisyo, maganda ang produkto, sa'yo bumibili. Hindi sila bumibili sa competitor mo na palpak sa training. Sa'yo bumibili kasi sa'yo nasa-satisfy. At lahat yan, i-combine mo, ano mangyayari? Dadami yung profit ng kumpanya. And that money that you get as profit, pwede mong gamitin yan to further expand your organization. Kaya dati-rati ang shop mo sa Vito Cruz lang. Ngayon meron ka ng branch sa Quirino. Meron ka ng branch sa Pedro Hill, meron ka ng branch sa Paris. Yon, ganun kaganda yung organization mo. Yung profit mo, pwede mo rin gamitin yan to further develop your employees. Diba? Bigyan mo sila ng mga mas magagandang training, pataasin mo yung mga sweldo nila, so on and so forth. Okay? And vice versa, kapag ang empleyado kulang naman sa training, hindi profit ang nangyayari. Ano nangyayari? Nalulugi ang isang organization. Sabi nga ng isang study ng HP, untrained employees take up to 6 times longer to perform the same task as trained employees. Mas mabagal ang performance kapag hindi trained ang mga empleyado. And in the working world, remember, this time is gold. Every second counts. So, i-combine mo yung mga mababagal mong empleyado, sa term ng nanay ko, yung mga makukupad mong empleyado, malaki ang perang nawawala sa bawat segundo na nagtatagal sila. Ang tanong, bakit ba matagal silang kumilos? Bakit matagal iserve yung pagkain? Nagpa-follow up na yung customer. One of the reason, kulang sa training. Nagigets nyo? So that's how important training is in the perspective of the employer para rin yan sa pag-increase ng profit ng organization. How about for the employee? Bakit maganda ang training? Ano ang epekto sa kanila niyan? The following bullets. Number 1, binibigyan mo sila ng self-confidence, also known as self-efficacy. Kapag ang empleyado alam niya na talagang meron siyang enough knowledge to do the job, nakakadagdag yun sa confidence nila in doing their jobs. Ibang-iba talaga yung galaw ng barista na alam niya nag-training siya ng 10 months sa Paris. Kumpara mo yan sa barista na walang training, nung hinark, kinabukasan pinagtimpla na kaagad ng kape, kakaba-kaba pa yan. At yung kaba niya na yon, pwede pang maging yun ng reason kung bakit pangit yung quality ng kape. Kung bakit mabagal siyang magtimpla ng kape, kasi kulang sa knowledge eh. Wala siyang confidence sa sarili niya. Another benefit for the employee is nagkakaroon sila ng career growth. Natutulungan sila na umunlad sa trabaho nila. Because in many organizations, isa yan sa mga requirement to be promoted. Kailangan nag-undergo ka ng such and such training. Or in the future, if they transfer companies, yung mga trainings na nakuha na nila in their previous companies are being credited. Nagagamit yung mga certifications doon para ma-determine kung magkano yung ibibigay doon sa empleyado who is about to enter a new company. Kaya kapag mas marami kang training na napagdaanan, mas tumataas yung value mo as an employee. Kaya merong insight dito. For those of you na pag-graduate na, you are about to enter the working world, this is one of the things you need to prioritize kapag maghahanap kayo ng trabaho. You ask the organization na papasukan nyo if they offer series of training programs. Isa yan sa mga markers na maganda yung organization. They offer a lot of training programs. Kapag sinabi nilang yes, they offer a lot of training programs, that's a good company. Kasi that's an opportunity for you to be certified, to increase your value as an employee. I-undergo mo lahat ng training programs sa ino-offer nila para pataas yung value mo. In the long term, ikaw rin yung makikinabang dyan. Okay? So, pag nag-apply ng trabaho, huwag puro sweldo ang tinatanong, tanungin ang training opportunities. And the third bullet is, kapag ang empleyado nafe-feel niya that the organization is investing to them through training, they feel important.
Kapag nasisense ang mga empleyado na may pakialam sa kanilang organization in terms of the skill that they have, binibigyan sila ng training, libre ang pagkain, libre ang accommodations, na-appreciate ng mga empleyado yan. They feel valued by the organization at isa yan sa mga elements, psychological elements na nagpapaganda sa performance ng mga empleyado according to this model. I-zoom in natin. Hierarchy of engagement. So the more employees get these things from the organization, the more they are motivated to work, the more they are satisfied with the organization, mas binibigay nila yung best nila. Kaya kung ikaw yung HR manager, dapat gawa ka ng mga programs where kapag in-implement mo yung mga programs, makukuha ng mga empleyado itong mga to. And that includes training programs. When employees sense na tinetrain sila ng organization, they feel important. At nakakadagdag yan sa kanilang motivation and satisfaction in the workplace. Sabi nga ni Zig Ziglar, in connection to this, you don't build a business. You build what? People. And then people build the business. Unahin mo muna i-develop yung tao mo. Unahin mo muna yung tao mo before the strategy. Unahin mo muna yung mga tao mo before marketing, before advertising. It all starts with people inside your organization. They have to feel motivated. They have to feel satisfied. How do you make them feel motivated and satisfied? By making them feel that they are important via training that you give them. So, nasa-sense nila na mahiya naman tayo sa organization natin. Ang ganda-ganda ng pagpapatraining sa atin, libre. Pinadala pa tayo sa Hong Kong, pinadala pa tayo sa Paris. Ayusin natin yung mga trabaho natin. Yon, kaya isang benefit yan na nakukuha when employees receive training. They feel important, which improves their performance. Kaya after everything I've said, ang application dito, going back to the perspective of the employer, kailangan mag-invest talaga sa training. Huwag manghihinayang maglabas ng pera to run a training program. Now, the reason why I'm saying this, kasi marami mga employers nanghihinayang sa training. Feeling nila yung training program, lang yan sayang lang sa pera yan, aksaya lang sa oras. Which is not the case. Kung ikaw isa kang employer in the future, kailangan ang tingin mo sa training is an investment. Ibig sabihin ng investment, babalik din naman sa'yo yung nilabas mong pera. Ito kasi yung mga gastos kapag magdaran ka ng training program, talagang marami talagang perang ilalabas dyan. Labas ka ng pera to write the curriculum. Babayaran mo yung trainer na magraran ng training. Kung ipapatraining mo yung mga tao mo, ikaw sasagot ng venue, plane ticket, hotel accommodations, ikaw magpapakain dyan ng breakfast, lunch, dinner. Kung matakaw, gusto may merienda at midnight snack pa. At syempre, to run a training program, kailangan mo ng manpower dyan, so sweldohan mo rin yung mga tao who will attend to the training. Nagigets nyo? So, numbers 1 to 5, ang dami mo talagang perang ilalabas. But again, ang sinasabi ko dito, huwag masyadong mag-focus sa perang ilalabas, rather mag-focus dapat sa ibabalik niyan sa organization. In business terms, mag-focus ka sa return of investment. And studies after studies have shown in IO psychology na talagang mataas ang return of investment sa organization, lalo na kapag maganda yung training program na pinagdaanan ng mga employees. Again, that's one of the reasons why organizations thrive. Bakit may mga organizations successful? Such as the following banks in the Philippines. Marami akong kilala. Nagtatrabaho sa mga bangko na yan and, they testify na talagang punong-puno sila ng training. Marami akong mga kaibigan working for these banks. Pinapadala talaga sila abroad just to learn, just to undergo certain training programs on banking. Pinapadala sila sa Hong Kong, pinapadala sila sa Amerika, yung iba pa nga sa Europe, just to learn the latest trends in the banking industry. Bakit hindi nanghihinayang yung mga bangko na yan to send people for training? Because they know na ang training that their employees will undergo, may dala-dalang return of investment yan. Even in sports, ginagawa rin yan, yung pagpapatraining sa mga athletes, like big schools, tulad ng Ateneo, talagang naglalabas sila ng budget, ng pera, just to train their athletes. Pinapadala sa Las Vegas, South Korea, Lithuania, syempre magpapahuli ba yung De La Salle University?
Hindi na baling mahal. Basta maturuan lang ng mga top-notch coaches in the NBA. Ipadala natin yung mga magagaling na players natin kay Steve Kerr, kay Coach Spo, para matuto sila ng mga latest, recent techniques in playing basketball. O yung Green Archers, magta-travel yan sa Japan because they will be undergoing training program as a preparation to defend their crown sa incoming UAAP. Again, bakit hindi nang ihinayang yung mga schools na yan in sending their athletes for training? Kasi ang return of investment niyan malaki. Labas ka nga ng pera dito, pero kung ang kapalit naman yan, magcha-champion ka sa liga, mas makikilala yung eskwelahan mo, mas dadami yung sponsors mo, why not? Alright? So, ang training, hindi yan gastos, it's more of an investment. Even in the Bible, si Jesus Christ Himself believes in training. Ito lang kasi yung sikat na verse when it comes to His disciples being sent out. Ito lang yung madalas tinuturo sa mga churches. The time when His disciples were sent out to officially work as Jesus' disciples, to drive out demons, to heal the sick. But what we fail to realize is this is already chapter 10. Kung babalikan mo yung mga pangyayari before chapter 10, bago na send out yung mga 12 disciples, nag-undergo muna sila ng matinding training. Jesus made sure that the disciples knew key knowledge na kailangan alam ng isang mabuting disciple. Tulad ng it started Matthew 4. Ito, recruitment pa lang to. Jesus calls His first disciples. And then from Matthew 4, ayan na. Dito na nagsimula yung training. Kumbaga, yung mga ipapakita ko sa mga next slides, consider this as one training module. Saan sila nagsimula? Introduction to the Sermon of the Mount. Yan. Marami mga spiritual principles tinuro si Jesus dito that He thinks His disciples should know to be good disciples. So, dito nagsimula ang training nila. Jesus modeled how to give to the needy. Ano pa? They were trained how to pray the right way. Tinuro rin ni Kristo yan. Paano mag-fasting? Ano ibig sabihin ng treasures in heaven? How do you handle anxiety? Tinuruan sila kung how to judge others the right way. Tinuruan sila anong pinagkaiba ng true from false prophets. Tinuruan sila anong pinagkaiba ng true and false disciples. Tinuruan sila how to heal someone who is physically ill with leprosy. Jesus talked about the basics of forgiveness. That's the only time that in chapter 10, after all the disciples knew all those knowledge, doon pa lang pinakawalan ni Kristo yung mga disciples niya to officially work as disciples. Ang bottom line lang dito is Jesus believed in training. Ginamit din niya yung konsepto ng training. Training niya muna yung mga disciples niya before He sent out the 12 to officially work as disciples. Even in the New Testament, baka sabihin nyo pang disciples lang yung mga yan, even for Christians. When we talk about spirituality, we also need spiritual training. Kailangan din natin magbasa ng Bible. Kailangan din natin mag-meditate, mag-reflect, i-apply yung mga sinasabi ng God's Word as part of our training in righteousness. You get the point? So that's how important training is. Now, before we leave point number 1, balik lang muna ako dito sa slide na to, and I want to emphasize on number 2, the trainer. Very important, especially for those of you who are psych majors. Ito, pwedeng career opportunity to. So, you listen up, alright? So, when it comes to trainer, ito yung nagdaran ng training program, no? May dalawang klase yan. Pwedeng in-house, pwedeng outsource. Pag sinabi mong in-house trainer, ito yung mga trainer na parte siya ng kumpanya. Parte siya ng HR department. So, isang trabaho ng isang HR staff is maging trainer in a training program. Siya mismo yung magtuturo, siya yung teacher sa isang training session. Tuturuan niyang mag-public speaking yung mga empleyado. Tuturuan niya ng basic communication skills yung mga empleyado. Kaya yan yung reason kung bakit isa sa mga courses na in demand sa HR is psychology. Bakit na mga AB Psych majors na pupunta sa HR? Kasi isa yan sa mga functions nila. Ang mga Psych majors maraming topics na alam for training purposes. Marunong tayo mag-basic communication skills, marunong tayo ng leadership skills because that's what we study in our different subjects in the program. Marami tayong natutunan about those soft skills, no? In theories of personality, in other subjects. Kaya yun yung reason kung bakit maraming psych majors sa HR.
Kasi sila yung maraming alam na topics for training programs like this. Now, there are times naman, yung ituturo ng trainer, wala na talaga sa skill set niya. Because the skill doon sa training program, masyado ng technical. Masyado ng sophisticated, hindi na kaya ng in-house trainer, now you go outsource. Ibig sabihin, pupunta ka sa mga training firms, maghahanap ka ng mga training programs that will be run by an outsourced trainer. So, yung trainer sa mga to, hindi mo to empleyado. Empleyado sila ng training firm na pupuntahan mo. Like for example, in the Philippines, one of the top training firms, Guthrie Jensen. Punta ka sa website nila, nandoon yung mga available training programs that you can give to your employees. So, bibilin mo yung training program with a certain amount and then magpapadala na yung Guthrie Jensen ng mga tao, ng trainer. Sila na ngayon magra-run ng training module doon sa organization mo. Some examples of topics they offer. Ito, mastering management, problem solving, people handling skills, yan. So, pupunta ka lang sa website, tignan mo yung syllabus nito, yan ba yung gusto mong matutunan ng mga empleyado mo, tapos bibilin mo yung program, Guthrie Jensen na ang bahala sa trainer. Kumbaga, in that example, in-outsource mo yung pagte-train mo sa mga empleyado mo. Hindi yung HR mo yung nag-run. Alright? May isa pang alternative, yung Rainmakers, also present in the Philippines. You go to their website, they offer the following programs. Yan, as you can see. So, ganun ulit, tignan mo lang yung syllabus ng mga training programs na yan and see kung yan talaga yung gusto mong matutunan ng mga empleyado mo. Babayaran mo na lang yung Rainmakers, sila na bahala sa trainer. Papadala nila sa organization mo, no? So, mag-set ka ng time, mag-set ka ng date, mag-set ka ng venue, yon, sila na bahala. Okay? So, some examples of the topics that they offer, yan, yung mga nakikita nyo on the slide. I-check out nyo na lang yung website nila if you want to know more information. Kaya nga, in connection to being a training firm trainer, okay, ang gusto kong i-emphasize dito as psych majors, isa itong posibleng career path ninyo. Kung ayaw yung magtrabaho sa HR, gusto nyo, ang focus nyo lang is training. Maybe because mahilig kayong magturo, mahilig kayong mag-report sa klase, gusto nyo nag-prepare kayo ng syllabus, gusto nyo nag-deliver kayo ng lesson in front of many people, baka bagay sa'yo maging trainer. Ang tawag dyan is corporate trainer. Yan. Job title, corporate trainer. Once upon a time, I was also a corporate trainer. No? So, hindi ko na lang sasabihin, meron akong firm na pinagtatrabahuhan noon, isa ako sa mga on-call corporate trainers nila. So, every time na meron silang kliyente na organization, tapos sa tingin nila, kaya ko naman yung topic ng training session, ako yung ipapadala doon sa mga organizations na yon to train people, to train their employees. Ayan. This is some examples of the organizations na nabigyan ko na ng training. Yan. Yung iba hindi nakasulat dyan, no? But ako, nakapag-train ako sa Goldilocks, Philippine National Bank, Philippine Airlines, Metro Bank, ProLife, Sun Life, yan. So, meron yung mga training sessions noon, yung mga organizations na yon, ako yung naging corporate trainer nila. O, syempre, yung mga business-minded dyan, ang tanong niya sa akin, malaki ba ang nakukuha ng isang corporate trainer? Ang masasabi ko is very competitive naman. Especially kung magaling ka, especially kung yung topic na i-deliver mo is something very technical. Yan. Kaya isa sa mga preparations sa pwede nyong gawin, no? Habang student pa lang kayo, mag-develop na kayo ng mga training programs ninyo para kapag ito yung topic na may kailangan, kayang-kaya nang i-deliver. Diba? So, yun, no? Okay naman maging corporate trainer. Ang problema lang, ang downside lang, if you're a corporate trainer is seasonal yung trabaho mo. Hindi all the time of the year merong organizations na nangangailangan ng training. Lalong-lalo na kapag patapos na yung taon. Usually, ang training programs, nagra-run yan, malakas yan during the summer. Pero as the year ends, mga bare months, konti na lang yung mga nag-a-avail ng mga training programs. No? So, I suggest, kahit na corporate trainer ka, meron ka pa ring full-time job somewhere. Okay? So, let's move on to number 2 about training. Training is not random. Hindi ito basta-basta ginagawa. Sabi nga dun sa definition, it is a systematic acquisition of skills. Merong mga steps na kailangan gawin
para malaman mo kung anong training program yung i-offer mo. This is one of the most important questions na dapat masagot mo as a corporate trainer. Anong training program yung i-offer mo sa boss mo? Anong training program yung ipopropose mo na i-run this coming summer? Diba? Anong sagot sa tanong na yan? Kinakailangan mo mag-needs analysis. This is a process where you gather information for the purpose of knowing what training program you would be offering. Hindi pwedeng out of nowhere makakaisip ka ng training program o i-run natin to, i-offer natin to. Kasi simply because uso lang yung topic na yon. Hindi dapat ganon. The training program that you're gonna offer must be guided by the information that you're gonna collect kapag gumawa ka ng needs analysis. So, paano ba gumawa ng needs analysis para malaman mo kung anong training program ang i-offer mo? Siyempre, ang number one na method dyan, tignan mo yung job description. Lahat ng actions, lahat ng expected work outputs na nakasulat sa job description, dapat meron kang corresponding training program for that. Like for instance, itong job description ng store crew sa Jollibee. Tignan nyo yung mga yellow words. Ibig sabihin, kung HR ka ng Jollibee, dapat sa loob ng opisina mo, meron kang mga training modules existing that hit those yellow words. Meron kang training module for taking orders. May training module ka for processing bills. May training module ka for basic food preparation, so on and so forth. Kaya yung mga nagtatrabaho sa HR dyan, ito yung i-check ninyo. Reviewin nyo yung mga job descriptions of different job positions, and then tignan nyo, given the expected work outputs for each position, meron ba kayong existing training module for that? Dapat meron. Okay? Number 2, another way to know kung anong training program yung i-offer nyo, i-analyze nyo yung job deficiencies. One of the most important terms in IO psychology, anong ibig sabihin ng deficiency? Sa Tagalog, pagkukulang, ito yung aspeto ng serbisyo ng isang organization na klarong-klaro needs improvement. Or in simple English, ano ang weaknesses ng isang organization. Those weaknesses can be addressed by giving training to the employees para ma-overcome yung mga weakness na yon. So kung ikaw yung may-ari ng kumpanya, dapat open-minded ka to ask yourself saan mahina yung organization mo. Sa serbisyo na binibigay mo sa mga customers mo, ano yung mga bagay na kinakailangan mo ng improvement. Kaya given this, meron akong insight na gustong i-share sa inyo, no? You have to be open that you are not perfect. This is true for organizations as well as for our personal applications. Ang mahirap kasi sa mga organizations, pati na sa mga individual people like us, we are so defensive when it comes to our weakness. Sino nakaka-relate dyan? Ayaw nating aminin na may problema tayo. Ayaw nating aminin na may weakness tayo. Kasi feeling natin, Superman tayo, lahat kaya natin, wala tayong weakness. Well, that's not the truth in life. The truth in life is, all mortal beings, all organizations created by mortals, may mga weaknesses yan. May mga kahinaan yan. So, the first step for you to improve on those weaknesses is to acknowledge na meron kang ang weakness sa mga bagay na yon. Kaya magandang exercise to, no? You can pause the lecture if you like. Mag-isip nga kayo ngayon ng top 3 weaknesses ninyo as a person na sa tingin nyo, kinakailangan nyo ng training for those weaknesses. Isip kayo ng 3. As a human being, ano yung top 3 weakness mo? Ilagay mo dyan sa comment section. Tapos mag-develop ka ng training program that you will undergo para ma-overcome mo yung mga weaknesses na yan. So anyway, going back to the organizational level, no? Paano mo ngayon malalaman yung mga deficiencies ng kumpanya mo? Let me share to you the following ways, no? Number 1, tanungin mo yung mga empleyado mo. Kasi sila yung araw-araw sumasabak sa trabaho. So, mag-group email ka, mag-mass email ka, tanungin mo, magpa-survey ka, ano yung mga skills sa tingin nyo, mahina kayo, that stops you from doing your jobs well. Yan. Or sa Tagalog, ano yung mga skills na kinakailangan nyo sa trabaho na sa tingin nyo, kapag tumaas yung skill na yon, mas dadali yung mga trabaho ninyo. So, kolektahin mo yung responses sa email and then from there, you decide kung anong training module, kung anong training program ang dapat mong i-develop. Another way to know deficiencies is through customer feedbacks.
So dito tinanong mo mga empleyado mo saan sila mahina. Dito tanungin mo yung mga customers mo. Kasi sila yung may experience ng serbisyo mo. So for sure, sila yung nakakakita ng weaknesses ng organizations mo. Kaya nga ang practical application dito, maganda na ang bawat organization meron talagang official Facebook page. Because Facebook page is an opportunity to collect data kung ano yung mga training program sa kailangan ng organization. Like for instance, yung Jollibee, may official Facebook page yan. As you can see, ang dami nilang mga followers. So, 8.3 million. Isa na ako dyan. Kasi ako, Jollibee boy ako. Ang dami na rin nilang likes, 8 million din. Yan ang benefit kapag meron kang FB page. Pwedeng mang-collecta ito ng data, especially about training needs. Diba? Specifically in what form? Yung mga complaints ng mga customers mo. Ipopost nila yan for sure sa FB page mo. Ngayon, kung HR staff ka, yan yung trabaho mo. Araw-araw, i-check mo yung FB page, hanap ka ng mga negative comments, kolektahin mo, and then it will give you an idea kung anong training program ang pwede mong i-offer. Diba? It's a form of needs analysis. Now, remember this principle. Every negative feedback points to potential training program. Kaya huwag sasama loob nyo. Huwag nyo masyadong pinipersonal kapag nakakabasa kayo ng negative comments sa FB page. Look at it constructively. Na itong mga complaints na to, itong mga negative feedback na to, maganda to na sinabi nila para alam nyo kung ano yung mga weaknesses na pwedeng i-overcome via training. So for example, balik tayo sa FB page ng Jollibee. Halimbawa, HR staff ako ng Jollibee, anong gagawin ko? Hahanap ako ng mga comments na negative, and then tatanungin ko sarili ko, given this negative comment, anong magandang training program ang dapat i-offer. So let's do that exercise. You can just pause the lecture if you like. Basahin nyo yung comment nito, may complaint. Tapos, take the perspective of an HR person. Given this negative comment, anong training kaya yung pwedeng i-offer ng HR nila para hindi na mangyari itong complaint na to? Another example would be this one. Pause nyo na lang if you need to. Given this complaint, anong training program kaya ang dapat i-offer sa mga tao dito sa branch na to para hindi na to maulit? Got that? So, yun yung customer feedbacks. And syempre, number 3, incidents. Ito yung mga masamang nangyayari in the organization, dapat kinokolekta din yan. Hindi yan dapat nire-repress. Karamihan kasi ng mga organizations, kapag may mga masamang nangyayari in serving their customers, binabaon na lang sa utang hindi sa utang. Binabaon na lang sa limot, Hindi dapat ganon. Dapat meron kayong notebook na kung saan yung notebook na yon, doon nakalagay lahat ng mga incidents na nangyari in the organization. Especially in connection to relating with customers. Huwag nyong i-repress yung mga bad memories na yan. Rather, kolektahin nyo yung mga bad memories na yon, and then you ask yourself, anong mga training programs ang kailangan para hindi na maulit yung mga negative incidents na yan? Like for example, yung nangyari sa Jollibee. Merong umorder ng Jollibee via Grab, if I'm not mistaken. Fast forward, nung nakuha niya yung chicken joy na in-order niya, hindi manok yung laman. Rather, naging tuwalya. So, dito, pwede ka na makakuha ng clue kung anong training program yung dapat i-run. Diba? Baka yung mga staff mo sa shop mo o sa branch mo, kailangan na ng retraining. Aalamin mo, bakit ba nagkamali? Bakit nagkaroon ng ganyang kalaking pagkakamali? Baka kailangan na talaga ng retraining. Yung Geely, nangyari din sa kanila yan. Talagang binuhusan sila ng iba't ibang mga complaints. So, kung HR ka ng Geely, anong gagawin mo? Kolektahin mo yung mga complaints na yon, and then find the deficiencies. Anong skill yung dapat nating i-improve para mabawas-bawasan naman yung mga complaints ng mga customers. In fairness to Geely, in connection to this news, nagsorry naman yung Geely. Naglabas sila ng official statement nila. Sabi nila dun sa official statement nila, our dedication to our customer satisfaction is unwavering and steadfast. Grabe, no? This episode has underscored our drive to elevate our services. I want to emphasize on those words. Elevate our services even further. Tanong, paano nila gagawin yan? Paano nila gagawin yung i-elevate nila yung serbisyo nila? Sagot, via training. So for sure, yung staff ng Geely,
given the complaints that they were receiving, nag-iisip na yan ng training module na dapat i-execute, dapat i-run sa mga empleyado nila para hindi na maulit itong mga complaints na to. Yan yung tinatawag nating incidents. Dapat kinokolekta yan. Dapat open tayo sa mga negative comments, open tayo sa mga bad experiences because we can use those data to help us determine kung anong training program ang dapat i-offer in our organization. Alright? So, sabi ko kanina, meron akong 3, no? Tama? 3, teka lang punta tayo dun sa slide. Meron akong 3 things na dapat alam ninyo about training. Pero kung nagbibilang kayo, you will see na 2 pa lang yung na-share ko. No, kasi yung pangatlo, ginawan ko yun ng separate lecture video, hanapin nyo na lang via my YouTube channel. Alright? So, in this lecture, 2 lang yung na-discuss ko. Yung pangatlo, hanapin nyo sa YouTube channel. So, yun lang. Kung meron kayong mga comments or suggestions or questions about this lesson, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sasagutin natin yan. Sir Howard here. God bless everyone.